Mga ginang at ginoo, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang pelikula tungkol sa isang magandang dalaga na naninirahan kasama ang kanyang ama. Inaalagaan niya ang bahay at pinapanatili ang kasiyahan ng kanyang ama. Ano ang susunod na mangyayari? Panoorin ang buong episode upang malaman. Si Sarah, isang dalaga, ay abala sa paglilinis ng kanilang tahanan. Matapos ang gawaing bahay, inasikaso niya ang kanyang sarili at nagpasya munang magpahinga saglit. Pagkatapos magpahinga, nagtungo siya sa kusina upang maghanda ng pagkain. Si Sarah ay nakatira kasama ang kanyang ama na si Norman, na nagtatrabaho sa isang opisina at umuuwi tuwing gabi. Matapos ang kanilang mahabang araw, sila ay nagpapahinga at natutulog. Kinaumagahan, habang naliligo si Sarah sa banyo, si Norman naman ay nag-aayos ng kanyang sarili. Dahil wala siyang pasok, naisip niyang ayain si Sarah na kumain sa isang malapit na restoran. Matapos ang kanilang masayang oras na magkasama, bumalik sila sa bahay. Doon, nag-alis ng tapal-odo si Norman at nagsimulang magpalakpakan sila ni Sarah. Hindi alam ng iba, ngunit may komplikado at lihim na relasyon sina Sarah at Norman na matagal nang nagaganap. Si Sarah ay nasa kalagitnaan ng kanyang 20s, samantalang si Norman ay nasa 50s na. Madalas na nasa bahay si Sarah, inaalagaan ang mga gawaing bahay. Siya ay tunay na anak ni Norman. Isang araw, nagsimulang maghinala si Sarah na may ibang babae si Norman. Napansin niyang unti-unting lumalayo ito sa kanya, kaya nagsimula siyang magduda. Sa tindi ng kanyang galit, gumawa ng matinding hakbang si Norman. Muli siyang nakipagpalakpakan kay Sarah, sa halip na sagutin ang mga tanong ni Sarah. Pinili ni Norman na manahimik, na lalong nagpalakas sa galit ng dalaga. Matapos umalis si Norman, pumunta si Sarah sa isang tindahan at bumili ng iba't ibang matatamis. Nakagawian na niyang kumain ng matatamis tuwing siya ay nalulungkot. Matapos kumain, naghanda siya ng pagkain para kay Norman sa pag-asang mababawasan ang kanyang sama ng loob. Ngunit hindi nawala ang kanyang galit, kaya sa isang iglap ng kawalan ng pag-asa, sinaktan niya ang sarili. Sobrang tindi ng pagmamahal ni Sarah kay Norman, at hindi niya matanggap ang ideyang may ibang babae ito. Pagbalik ni Norman sa bahay, napansin niya ang sugat ni Sarah at agad na naunawaan ang nangyari. Alam niyang may pinagdadaanan ito. Maingat niyang dinala si Sarah sa banyo at ginamo ang kanyang sugat. Habang inaalagaan siya, ipinaliwanag ni Norman na walang katotohanan ang kanyang mga hinala at humingi ng paumanhin sa kanyang mga naging kilos. Ang paghingi ng tawad ni Norman ay nakatulong upang kalmayin si Sarah, at unti-unting nawala ang tensyon sa pagitan nila. Kinaumagahan, bumalik si Sarah sa kanyang pang-araw-araw na gawain, naghanda siya ng almusal bago umalis si Norman papunta sa trabaho. Pagkaalis nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga nakasanayang gawain. Kinagabihan, bumalik si Norman sa bahay at magkasama silang natulog ni Sarah. Tahimik ang kanilang buhay, ngunit laging may bakas ng pagkawala ng ina ni Sarah, na nawala ilang taon na ang nakalilipas dahil sa sakit. Nag-iisang anak si Sarah, kaya silang dalawa lang ni Norman ang naninirahan sa kanilang tahanan. Karaniwan, inaalagaan siya ni Norman, ngunit kapag nawawalan ito ng pasensya, madalas niya itong saktan. Isang gabi, habang inaayos ni Sarah ang hapagkainan, inutusan siya ni Norman na maglagay ng 3 plato sa halip na 2. Nagtaka si Sarah at nagtanong tungkol sa pangatlong plato. Ibinunyag ni Norman na may darating silang bisita, ang kanyang kasintahan, upang sabay-sabay silang maghapunan. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag bago niya pinapunta si Sarah sa kusina. Sa sandaling iyon, nakumpirma ang kanyang mga hinala, kaya labis siyang nasaktan. Di nagtagal, dumating sa bahay ang kasintahan ni Norman na si Maria. Matagal nang may lihim na relasyon si Norman kay Maria, ngunit hindi ito alam ni Sarah. Naupo silang tatlo at sabay na kumain. Walang kaalam-alam si Maria sa totoong relasyon ni Norman at Sarah, para sa kanya, isa lamang ordinaryong lalaki si Norman. Matapos kumain, nagsimulang sumayaw si Norman at Maria, na labis na nagpagalit kay Sarah. Dahil hindi niya matanggap ang nakikita, nagmamadali siyang lumabas ng bahay at nagpakalay. Buong gabi siyang nanatili sa isang kafe, tumatangging umuwi. Kinabukasan, hindi pa rin siya bumalik. Sa halip, nagpalakad-lakad siya sa lungsod ng walang direksyon, dala pa rin ang matinding galit sa kanyang paglalakbay, napadpad siya sa dalampasigan at doon ay nakasalamuha ang isang grupo ng mga kabataang lalaki. Naging mapusok ang grupo at hinikayat siyang sumali sa kanilang walang ingat na mga gawain. Sa ilalim ng kanilang impluwensya, nalasing si Sarah. Isa sa mga lalaki ang nag-aya sa kanya sa isang tabi, at unti-unting lumala ang kanilang mga kilos. Isa-isa nilang sinimulan siyang palakpakan. Sumali si Sarah sa kanilang ginagawa upang takasan ang sakit na nararamdaman. Naniwala siyang kung may ibang babae si Norman, maaari rin siyang gumawa ng ganoon. Matapos ang insidente, patuloy na naglakad si Sarah sa tabing dagat. Sa isang punto, napansin niyang nawawala ang kanyang cellphone. Desperado niyang hinanap ito, ngunit hindi niya ito matagpuan. Sa huli, napahagulgol siya sa sobrang lungkot. Habang umiiyak, may isang babaeng lumapit sa kanya, si No. Nilapitan siya nito, pinatahan, at inalagaan.
Ayaw pa ring umuwi ni Sarah, kaya inalok siya ni Na na manatili muna sa kanyang bahay ng gabing iyon. Sinubukan ni Na na unawain ang sitwasyon ni Sarah, ngunit nanatiling tahimik si Sarah tungkol sa tunay niyang dahilan. Inihanda ni Na ang tulugan para kay Sarah, at kinaumagahan ay mas kalmado na ito. Ginamit niya ang cellphone ni Na upang tawagan si Norman at ipaliwanag ang nangyari, kung paano niya nawala ang kanyang telepono at kasalukuyang nakikituloy sa bahay ng isang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Sarah sa bahay ni Na at naghintay kay Norman. Di nagtagal, dumating ito at sinundo siya sakay ng kotse. Lubhang nag-aalala si Norman para kay Sarah, kaya nang malaman niya kung nasaan ito, agad siyang nagmadaling puntahan siya. Habang nasa biyahe, tinanong ni Norman si Sarah tungkol sa kanyang kaibigan, ngunit nanatili siyang tahimik. Pagdating nila sa bahay, napansin ni Sarah ang ilan sa mga gamit ni Maria sa silid ni Norman. Nasaktan siya rito, kaya agad na inalis ni Norman ang mga gamit at sinigurong tapos na ang lahat sa kanila ni Maria. Paulit-ulit niyang sinabi kay Sarah na ayaw niyang mawala ito at sinubukang pakalmayin siya. Gayunpaman, hindi tumugon si Sarah gaya ng inaasahan ni Norman, kaya lumala ang sitwasyon at nauwi sa matinding pagtatalo. Maya-maya, nakatulog si Norman, ngunit nanatili si Sarah na balisa at malungkot. Kinaumagahan, bumalik siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Ang kaibigan niyang madalas mag-isa ay may bisyo sa pag-inom, at sumali si Sarah sa kanya. Magkasama silang nanood ng pelikula upang maibsan ang kanilang mga alalahanin. Lingid sa kaalaman ni Norman, natuklasan ni Sarah kamakailan na siya ay buntis. Nalaman niya ito matapos siyang makaramdam ng matinding pagkahilo habang kumakain sa isang hotel. Sa takot sa maaaring reaksyon ni Norman, itinago niya ito. Nangamba siyang baka saktan siya nito o ang bata sa kanyang sinapupunan. Dahil sa takot, nagpa siyang humingi ng kanlungan kay Na nang hindi ipinaalam kay Norman. Matagal nang nahihirapan si Sarah sa kanyang emosyon, at matapos ang mahabang pag-iisip, muntik na niyang tapusin ang sarili. Ngunit hindi niya nagawa. Sa pagkakataong ito, hindi si Norman ang nag-alaga sa kanya kundi si Na, na maingat at mahinahong nag-asikaso sa kanya. Ginugol ni Sarah ang gabi sa bahay ni Na, at kinabukasan, nanatili pa rin siya roon. Maraming beses na sinubukang tawagan ni Norman si Na, ngunit hindi niya ito sinagot. Nagdesisyon na si Sarah, gusto na niyang manatili kay Na. Upang makatulong, nagpunta si Sarah sa malapit na tindahan upang mamili ng pagkain. Sa paglipas ng panahon, mas naging malapit siya kay Na. Mas nauunawaan siya nito at hindi kailanman naging malupit sa kanya, hindi tulad ni Norman. Sa bahay ni Na, hindi na niya kailangang magluto dahil madalas silang kumain sa labas. Gayunpaman, madalas na naghahanda ng pagkain si Sarah para kay Na at tumutulong sa gawaing bahay. Matapos ang kanilang mga gawain, nagpapahinga si Sarah at kadalasan ay nakakatulog. Sa isa sa kanyang mga pag-idlip, nagkaroon siya ng isang malinaw na panaginip. Sa panaginip, dumating si Norman upang sunduin siya at ibalik sa kanilang bahay. Nang ipagtapat ni Sarah na magiging ina na siya, labis na natuwa si Norman at masaya siyang dinala ito pauwi. Sa panaginip, isinilang ni Sarah ang sanggol at magkasama nilang inalagaan ito ni Norman. Masaya silang naglalaro kasama ang kanilang anak, ngunit isa lamang iyong panaginip. Pagkagising, tinawagan ni Sarah si Norman, na agad siyang pinapauwi. Pumayag siya, at dumating si Norman upang sunduin siya sakay ng kanyang kotse. Habang nasa biyahe, ibinahagi ni Sarah ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis, ngunit nanatiling tahimik si Norman. Pagkarating sa bahay, ipinahayag ni Norman ang kanyang kasiyahan, sinasabing ang bata ay magiging simbolo ng kanilang pagmamahalan. Habang hinahanap niya ang mga lumang larawan ni Sarah noong bata pa ito, tahimik na lumuluha si Sarah. Nang gabing iyon, habang natutulog si Norman, tahimik na lumabas ng bahay si Sarah at umalis sakay ng isang nirentahang sasakyan. Kinaumagahan, nagising si Sarah sa isang ospital. Tinawagan niya si Na at sa wakas ay ipinagtapat ang lahat, ang kanyang mga paghihirap, ang mga ginawa ng kanyang ama, at ang kanyang desisyon na hindi ituloy ang pagbubuntis. Ayaw niyang magdala ng isang bata sa mundo sa ilalim ng ganoong sitwasyon, at ayaw niyang manatili sa piling ng isang taong sinamantala ang kanyang kahinaan. Natapos ang kwento sa paghahanap ni Sarah ng kapanatagan sa suporta ni Na at ang kanyang matibay na desisyong sa kanyang buhay at ipaglaban ang kanyang sariling kalayaan.